Anting-anting at albularyo. Alam nyo ba saan galing? Ang anting-anting o agimat. Ang kakayahan nila na nagpapagaling ng naiingkanto. Atin alamin. Saan ba to nanggaling? Pinapayagan ba ito ng Diyos? Halina at pag-usapan natin ang anting-anting o agimat ay ginagamit ng mga tao bilang proteksyon sa mga masasamang posibleng mangyayari sa kanila, at ang iba naman ay ginagamit sa panggagamot. Saan ba to galing? Marami nagsasabi ito ay dalawang klase ang pinggalingan, ang isa ay sa demonyo, at ang isa daw ay sa Diyos. Ang galing daw sa Diyos ay ginagamit sa panggagamot at proteksyon, at ang masama naman ay ginagamit sa pambabarang o pananakit ng tao. Totoo ba na pag ginamit mo bilang proteksyon o ginagamit ito panggagamot ay galing na sa Diyos? Tanungin natin ang Diyos. Ayon sa Biblia na utos ng Diyos ganito, sinasabi sa Deuteronomio 18 verse 1, tandang bawas 12, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa karumal-dumal na, ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Malinaw dito na sinasabi na huwag makakasusumpong ng mga engkantador. Kabilang dito ang pamahiin at pagsasaguni sa masamang espiritu, at mga patay. Malinaw na ang engkantador ay isa sa pinagbabawal ng Diyos. At ang ginagamit sa panggamot ay agimat. Malinaw na hindi Diyos esewain. Siguro matatanong nyo, bakit ang Panginoong Jesucristo at ang mga alagad niya nagpapagaling at gumagawa ng himala? At ito ay mababasa sa talatang Mateo 11 verse 4, tandang bawas 5, at sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin nyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita, ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakakalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabuting balita. Malinaw dyan na sa panahon ng ating Panginoon Jesus ay nagpapagaling siya. Pero wala siyang ginagamit na anting-anting, sapagkat siya mismo ay anak ng Diyos. Marahil ang sunod na inyong tanong sa isipan, bakit ang mga apostol nagpapagaling? Ito ay mababasa sa talata ng 1 Korinto 12 verse 28, tandang bawas 20, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, sa kapagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Malinaw na dyan na ang nagbigay ay ang Diyos, upang sila ay magpagaling. Pero hindi lahat ay pagpapagaling. Mababasa natin na iba't iba ang ibinigay. May pagpapagaling, propeta, pamamahala, apostol at iba pa. Malinaw na may pagpapagaling na galing sa Diyos. Ang tanong natin, hanggang sa ngayon ba sa atin panahon nagpapatuloy pa ang pagpapagaling na kaloob? Malinaw na mababasa sa talatang Hebreo 6 verse 1, tandang bawas 2, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Diyos. Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at pagkabuhay ng mag-uli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggang. Mali na sinabi niya ang unang aral ni Kristo, at yun aral na simulain na yun ay ang paglilinis sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. O sa madaling salita, sa pagpapagaling. May mga patunay tayo nung panahon ng mga apostol, natural na ang kanilang panggagamot at hindi sila nagpapagaling lamang ng pagpapatong lang ng mga kamay o himala. Ito ay nakasulat sa aklat ng 1 Timoteo 5 verse 23, huwag kang inom pa ng tubig lam, kundi gumamit ka ng kaunting alak, dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sa talatang ito, ang apostol na si Pablo ay sinasabihan si Timoteo na gumamit ng kaunting alak para sa kanyang sikmura at madalas na pagkakasakit. Malinaw dito na noong panahon nila ay natural na rin ang panggagamot at hindi na himala. Ang tanong natin dito, bakit natigil ang mga himala at kababalaghan o pagpapagaling? Marahil isa ito sa dahilan
Kung bakit, may mababasa sa kasi sa Mateo 24 verse 24 sapagkat may magsisilataw ang mga bulaang Kristo, at bulaang propeta, at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anopat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Dito mababasa ang isa sa dahilan kung bakit natigil ang paggawa ng apostol ng mga himala at pagpapagaling. Marami kasi lilitaw na bulaan propeta at Kristo na gagawa ng kababalaghan. Kung sila ay magpapatuloy sa paggawa ng himala hanggang sa panahon natin, malilito ang mga tao kung sino ang bulaan at tunay. Sa pagdating ng bulaang Kristo at propeta madali na sila malalaman. Sapagkat sila ay may kakayahan na gumawa ng himala na matagal na tinigil ng mga apostol. Ito ngayon ang tanong na dapat natin sagutin. Saan galing ang kakayahan ng albularyo o anting-anting? Basahin ulit natin ang talatang ito sa Deuteronomio 18 verse 1 tandang bawas 12, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito, karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa karumaldumal na ito, ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Malinaw na sinasabi ng Biblia na sinumang gumagawa ng mga bagay ng ito, karumaldumal sa Panginoon Diyos ay pinapalayas niya. Kung pinapalayas niya ang may mga ganitong gawain, at karumaldumal sa Diyos, ang mga pag-enkanto, malamang alam nyo na ang kasagutan. Kung saan galing ang anting-anting kayo na ang humusga mga kasapi. Muli salamat sa inyo, at magandang araw. Sana, nagustuhan nyo ang ating video. Paki-follow naman ang ating page, at paki-share na rin. Para naman ganahan pa tayo sa paggawa ng mga content na ayon sa Espiritu. Maraming salamat at magandang araw.